Christmas afternoon kasakto. So advance Merry Christmas sa lahat ng mga kasakto continuous sa ating panonood ng ating Insakto TV. So ngayon guys, yung pasilip natin ngayon is yung ating 5th batch na Litos iceberg. So ngayong hapon may bad news tayo sa ating mountain laon. Yun, bigay na naman ng usok. At least yung usok niya is hindi na ganun kalala ng mga first and second batch na usok. Pero okay pa rin para sa akin dito kasi yung hangin, pansin nyo. So yung mga kanyan, yung mga dahon, yung ating Madre de Agua na dahon is patungo doon. Yung ating bulkan is yung usok niya is papuntang kanluran o hilagang kanluran o nasa northwest, ano ba yun sa English, yung basta doon malayo sa amin kasi yung hangin, pansin nyo dito sa left side so amihan yung northwest. So okay na yon para sa atin kasi sa area na yun sa likod is hindi ganun ka yun, hindi ganun ka lakas yung taniman doon ng gulay. Pero at yung gulay, so disturbo rin sa kanilang hindi naman mostly agricultural land yung sa kabila, pero sad news pa rin kasi marami pang damage doon. Sa atin namang sa ating topic ngayon is yung intercropping naman na onion leaves o ating onion na isinisingit natin sa ating 5th batch na Litos iceberg. So pansin nyo, madamo. Ito na yung resulta ni volcan crisis o yung side effect ng crisis ng ating Bulkan Kanlaon. Kasi yung ating magdamo, so dadamo na sana sila ngayon, kaso lang inistrikto ng government dito sa ating area na bawal yung umuwi kasi na-postpone is because umusok na naman daw. Para sa amin na taga rito, pwera lang. Sa hindi taga rito is normal naman yan, kasama na natin yan sa araw-araw na buhay na yung may bulkan tayo. Siyempre bulkan yan, usok yan. At hindi naman ganun kalala yung sabog. Kasi nakapag-irap na ng marami yan. So ito yung result niya pag walang hindi na gamasan o hindi na damuhan yung ating tanim. So super late na natin napakain. Sana mga next day o next week maumpisahan na itong madamuhan kasi yung presyuhan ngayon is mababa. Yun ang pinaka problema din natin, mababa yung presyo. For the sake na mababa, mahirap din ibenta kasi maraming stock sa ibang lugar na hinala rito. So yung ating tanim, tingnan lang natin, ito yung pabilog na or nasa vegetative stage. So sana hindi ito na late na kalawang pakain na tayo rito after damo. At yung onions natin is pagtapos yung harvest is matured na rin, nasa vegetative stage na rin. So makabinhi lang tayo kasi ang purpose nito is makapag similya lang tayo, maka F2 o anong tawag dun sa iba. So napakaganda sana, kaso lang side effect ni volcan crisis. So noon naman wala naman itong sabi-sabi na kuhanin yung mga tao ganon dalhin sa ibang lugar, kaso lang yung gobyerno natin mahirap turuan kasi noon walang budget. Ngayon maraming budget, yung budget ng government. So, kasi may budget noon, walang budget, walang lipatan. Kaso lang walang budget, nakapa pag ayos sila. So sa atin hindi ngayon piniprescribe nila na forced evacuation o yung forced evacuate. Napakahirap. Back sa ating topic. So ito naman, nasa side dito is yung ating
Calisto F1 na talong. Yung ating talong na Calisto F1 nasa edad na December 8 ito. Timing Immaculate Conception natin siya inilagay. So maganda naman yung kanyang tubo, direct o improvised seedling lang yung ating inagyan ni talong. So, napakaganda ng ating punla, kaso lang nasa open field siya. So expected na yon sa ating talong na matanggap niya yung magandang panahon at siyempre yung hindi magandang panahon kasi nasa open field siya. So, yung seeds niya is hindi pa ganoon ka lakas. So isang buwan ito sa January 8. So sana bukas lagyan natin ito ng unang pakain na synthetic fertilizer para ma-maintain yung kanyang tubo. Kasi yung iba, again, isang lata ito ng Calixto. Hindi naman natin naubos-ubos. Kaso, dito, marami ng damo. So, kailangan itong bunutin before maglagay ng synthetic fertilizer. And then, after na synthetic is, lagyan na naman ng, tawag nito, yung organic o yung natural lang na compost sa pwede sa kanya. So yan lang muna, konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Nagsungit na naman yung Bulkan Canlaon. Kung magsungit yan, hindi sabihin na galit siya. Yung totoong real talk niyan is yung tao yung kawawa. Nasa gobyerno naman yung control, pero hindi na pabayaan yung tao. Sana pabayaan na nila nang sa ganon may income din, hindi laging nakasagabay o nakatiwala sa gobyerno. Napakahirap. It's government o people crisis ang resulta nito sa effect. So, napaka disadvantage sa ating mga farmers yung pag-stricto nila. Kasi okay lang naman yung Bulkan, kasama na natin sa buhay ang Bulkan. Yan, dito sa ating area na ito. So kasama na natin yung Bulkan sa lugar na ito. So yun, continue sa pag-usok. More than 6 km